Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang. Hala, breaking news, Raul Manuel na shock sa nangyari kay Castro. Karma is real, nako po. Yan po, karma talaga itong nangyayari ngayon sa mga kabayan block. So yan mga karibin natin, mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, bago po natin simulan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito mga karibin natin, i-share ko lang po yung pinakabagong survey. Nako, survey po ng senatorial preferences. Yan ha. Ito po mga kababayan, mula po ito sa News 5. News 5, madami News 5 mga kababayan. 2025 election senatorial preferences na tugon ng masa survey. Nako. Ito ang mga ranggo. Pwede ba ito maano? Ito po mga kababayan, no? Number 1, si Erwin Tulfo. Nako, 58% ang nakuha niyang boto mga kababayan. Pangalawa po, Tulfo pa rin, Ben Tulfo. Ayan. Pangalawa, nasa 2 to 4, no? Ben Tulfo, Bongo, Tito Soto, yan. Si Tito Soto po mga kabayan nakakuha ng 44%, samantalang si Ben Tulfo at saka si Bongo ay 45%. Nako. Pia Cayetano, parang namumuro yung bagong Pilipinas sa sorbing ito namumuro. Diba si Erwin Tulfo, bagong Pilipinas sa slate ito Pia Cayetano, bagong Pilipinas din, pati si Tito Soto. Matapos niyan ay eto, Bong Revilla, bagong ano ba ito? Bakit puro sila? Yung gustong-gusto naming makita dito, parang wala rito alam ko mga karibin natin, pati kayo. Yung gustong-gusto nyo makita dito sa senatorial survey na ito, parang hindi nyo nakikita. Wala naman dito yung mga gusto namin Parang yung mga gusto nyo lang to Bong Revilla, pang 5 hanggang 10. 38%. Ba? Madadali na naman tayo ni bulots nito Bato de la Rosa, Francis Tolentino, Panfilo Lacson. Si Lacson, di ba? Sa bagong Pilipinas din ito. Maging si Tolentino. Pumapasok yung mga senatorial candidate nila. Ng bagong Pilipinas mga kababayan. Grabe. Manny Pacquiao. Nandito rin Rodrigo Duterte. 6-13 mga kababayan. 1% lang ang lamang ni Manny Pacquiao. 33% po ang nakuhang boto ni dating Pangulong Duterte. 32 naman po yung kay Pacquiao. Senator Amy Marcos, teka lang parang pumasok lahat yung nila dito Parang pumasok lahat ng senatorial slate or candidate ng bagong Pilipinas under the administration of PBBM. Lito Lapid, biruin mo, pumapasok pa rin si Lito Lapid sa preferences ng taong bayan para maging senador. Lito Lapid, 28%. Parehas po sila ni Senator Amy Marcos, 28%. Benhar Abalos, 27%. Isko Moreno, 23%. Abby Binay, 23%. May nag-comment nga po kanina dito mga karibin natin, sabi baka mind conditioning lang ito para at least kung magkaroon man ng kalokohan may maipakikita silang ebidensya. Pero bakit ganun mga kababayan? Wala lang dito yung mga
Di ba, alam ko po yung hinahanap yung pangalan Duterte, pero isang Duterte lang yung nakita natin dito. Oh, grabe naman po. Anong masasabi nyo dito mga karbi natin, ha? Sa palagay nyo po ba, totoong mind conditioning nga ito? Oh, Erwin Tulfo, number 1, nangunguna. Ha? Sa senatorial preference, no? Ng taong bayan, no? Tugon ng masa survey from June 26, no? To July 1, 2024. Yan mga kababayan. O anong masasabi nyo dito? Na may nag-comment nga, sabi wala na naman daw pag-asa ang Pilipinas pag nangyaring ganito. Well, anyway mga kababayan, ano man pong inyong reaction dyan, i-comment lang po sa baba. Kung natutuwa kayo, kung natutuwa po kayo sa preference na ito, no? For 2025 election, senatorial election, mag-comment na lang kayo mga karibin natin. So kung hindi naman kayo natutuwa, mag-comment rin kayo, di ba? Para at least malaman ng ating mga kababayan na hindi tayo natutuwa, malamang. Sinong matutuwa niyan? Yung hinahanap natin pangalan, wala rito. Di ba? Kung sino pa yung mga talagang may malasakit no, wala rito tingnan nyo. Sinasabi nga wag na tayong magdagdag pa ng isang tulpo sa Senado. Oh, bakit ba ayaw nyo talaga sa mga tulpo sa Senado? Ha? Para sa akin, for example, ako pa-i-explainin ako, 'di ba, kung bakit ayaw mo ng tulpo sa Senado. Wala namang ginawa sa PCSO. Yung kaso ng PCSO, hindi na po. Nawala na po Pero hanggang ngayon, mayroong misteryo pa rin ang PCSO, di ba? Pero wala nang investigasyon. Itinigil, no? Oh. Kaya, yan po yung dahilan kung bakit ayaw ko na ng tulpo sa Senado. Di ba? Kasi kung gusto naman, nakakatulong na kasi sila di ba? Tumutulong sila doon sa mga programa nila. Oh. Kung pagtulong po ang intention, wala po tayong masasabi diyan. Pag nasa camera, pag nasa camera, wala po tayong masasabi diyan kasi tumutulong talaga sila may mga camera po yung programa nila, di ba? Kaya tumutulong po sila. Kaya po, kung gusto niyo po ng tulpo, wala tayong magagawa. Kayo po ang makakapag desisyon, di ba? Well, anyway, mga karibin natin, satisfied ba kayo sa naging resultang ito ng senatorial preference, no? Well, anyway, comment na lang po, right? Ito na mga kababayan yung balita natin, no? Ito na nga si Castro. Pakinggan po natin at bigyan natin ng comment ito. Po ninyong marinig itong hatol na guilty o convicted itong sina Congresswoman Franz Castro, dating mambabatas din sa Turo Campo at iba pa. Ano po agad ang inyo pong naramdaman po, Ma'am Relisa? Actually, sir, masaya po. Una ko po kasing na-receive ang sa kanya, ang verdict po sa kanya is kidnapping. Heinous crime, right? And ito nga po, narinig ko, child abuse po pala yung kanyang krimen. Although 5 years pa rin po siya, masaya na po kami kahit papano dahil tawag nito, nagkaroon po kami ng hustisya. Alam niyo sir, kasi parang nung lumabas kami, ang dami naming mga magulang na lumabas. Pero na-dismiss yung kaso namin. Kasi nga, yung mga bata, nire-recruit nila ng minors, pinasasampa nila. So yan, ang tanong dito mga kababayan, kung makukulong ba itong si Franz Castro at yung kasama niyang si Senator Ocampo mga kababayan, posible kayang ipakulong ito ni Romualdez? Kasi di ba siya po ang siya po ang House Speaker, siya po ang pinuno ng Kongreso. Gaya po ng kung ikukumpara lang natin, mga karibin natin, no? Gaya po ng ginawa nila kay Congressman Arnolfo Teves, di ba? Yun, iniimbestigahan pa lang yun, pero tinanggal na nila sa Kongreso, di ba? Tinanggal nila sa pagiging congressman. Ngayon, mga kababayan, ang tanong po natin dito, kasi convicted na po, guilty, no? Si Castro. So, ang tanong, pwede rin bang gawin ni House Speaker Martin Romualdez yung ginawa
nila kay Congressman Arnolfo Tires, mga kababayan, dito kay Castro. Tanggalin rin nila, sibakin nila bilang isang kongresista o representative, mga kababayan. Pwede kaya yon para masabi naman na talagang may hustisya, patas ang batas para sa lahat, di ba? Yun kung kaya po ni Romualdez, di ba? Baka maraming matuwa dito kay Romualdez pag ginawa niya 'yon. Ha? At instead na number 1 po siya sa pagiging di ba? Distrusted official ng ating bansa. Ha? Sa kabila yan ng kanilang pamimigay ng ayuda, ha? Number 1 pa rin po sa distrust. Nako naman, nakakahiya. O baka bumaliktad yung distrust rating mo, Speaker Romualdez, pag ipinakulong mo itong si Castro or tanggalin mo dyan sa Kongreso, di ba? Nila pagdating ng 18. So, napakagaling nila manlinlang, mang-brainwash ng bata, and then yung mga bata, binibrainwash yung parents. So, ito na po yung simula, dahil nga po convicted sila, at ang pinakamahalaga po dito, napatunayan po natin na ito pong ACT Teachers Party List, kasama po ng Makabayan Bloc, tulad ng Kabataan, Gabriela, at iba pa pong mga organization ng Makabayan ay talaga pong front ng CPP, NPA, NDF. Sana po talaga pong nakatuon po ang aming mga pansin dito po sa ating DILG na pabilisin po na makulong na po sila Franz Castro at higit po sa lahat na hindi po sila makapag-bail. Hindi ko alam kung pwedeng mag-bail yung child abuse pero sana po makulong na po sila kasi yung 5 years hindi po siya enough para po pagbayaran nila yung mga kabataan na pinagsamantalahan nila at yung mga kabataan na namatay at lalong-lalo na yung mga IPs po na ginagamit nila namamatay po sa pagiging NPA at ito po sila nasa Kongreso pa at balak pa yatang tumakbo sa Senado. Ma'am, inyo po bang na-monitor itong history nitong grupo na ito, itong ACT Teachers at iba pang sinasabing front ng CPP, NPA, NDF at kung meron kayong information kung ilan na kaya ng mga minor de edad o mga kabataan ang kanilang nalinlang at na-recruit at napasubo sa kapahamakan po? Sir, kasi po ang ginagawa po nila, itong ACT Teachers Party List po, ito po yung mga spotter sa loob po ng eskwelahan, sa mga elementary, sa mga high school, sa mga senior high school and college. Ito po yung mga na-recruit, NPA, nag-CP na umakit sa bundok and then bumalik sa pag-aaral, kumuha ng education and at the same time, nagturo po sa iba't ibang area o sa iba't ibang colleges, iba't ibang mga universities and mga high school. And then sila po yung nag-i-spot sa mga bata. Pag na-spot po nila yung mga bata, sir, ito pong mga teacher na to, sila po mag-i-encourage na mag-aral kayo sa UP, yung sa mga infiltrated po talaga, and PUP. And then from there po, doon na po nare-recruit ng tuluyan yung mga bata. So marami po silang napapaakyat na mga kabataan through ACT Teachers and then sumasali po from Anak Bayan, nagiging Gabriela, from Gabriela, umiikot po sila. So lahat po ng sinasabi ng NTF-ELCAC ng mga kabataan na bumalik sa society at kaming mga magulang ay totoo po. At ito na po yung simula na sana lahat po sila ay makulong. So, dapat pala mga kababayan, kunin po yung lista, no? Ng mga member ng ACT Teachers. Ha? Tapos, bantayan, di ba? Kung anong mga ginagawa nila. Pero, di ba, kinukuha na nga nun dati eh. Pero tumutol po si Franz Castro kasi nire-red tag daw. Oh, red tagging daw yun mga kababayan. Pag kinuha yung mga active, no, na mga teachers. Na under po ng teachers party list ni Castro. So yan mga karibin natin at wag po natin kakalimutan, mayroon pong mayroon pong binabalak ang Makabayan Bloc na tatakbo sila ng sarili nilang senatorial slate, no? At ang pinuno po nila dyan ay si Castro. Ngayon mga kababayan, kasi napatunayan ng guilty, no, si Castro, dapat pa bang tanggapin ng COMELEC, di ba? Yung COC, kung tatakbo man itong senador. Ha? Kasi isipin nyo, convicted na. Yung mga convicted sana, marami nga pong nagko-comment eh. Yung mga napatunayan na talagang nagkasala, sana hindi na po sila tumakbo. Ha? Sa anumang posisyon sa ating gobyerno. No, for delikadesa na lang po mga kababayan kasi nakakahiya po 'yon. No, sila pong dapat na nagpapatupad or gumagawa ng batas. Ha? Pero hindi naman sila sumutupad sa mga existing na mga batas. Oh, 'di ba?
Nakakahiya po yun mga kababayan. Well anyway mga karibin natin, ano naman po ang inyong opinion patungkol dito sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol po dito, right? Maraming salamat po.